Hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang posibleng ipaaresto ng International Criminal Court kaugnay ng madugong war on drugs. Ayon sa abogado ng mga biktima ng drug war na si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, dawit din sina dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa at ang pumalit sa kanya na si former PNP Chief General Oscar Albayalde. Ayon sa ICC, malaki ang naging papel ni Bato pagdating sa war on drugs habang nangako si Albayalde na ipagpapatuloy naman ito. Posible ring madamay sa investigasyon si dating Davao Mayor at ngayon Vice President Sara Duterte. Pero nilinaw ng ICC na dapat munang mapatunayan na konektado nga siya sa drug war at maging sa Davao Death Squad. Wala pang resulta ang investigasyon ng ICC. Pwede naman silang maglabas ng warrant of arrest anumang buwan mula ngayon. Tinabla naman ni Senator Ronald De La Rosa ang isyong ginagamit niyang pagdinig ng kanyang komite kaugnay sa nag-leak daw na dokumento ng PIDEA para nga mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Sa dokumento ng PIDEA, isinasangkot ang pangalan ng Pangulo at ang ilang personalidad sa naunsyaming drug operation noong 2012. Paglilinaw ni De La Rosa, hindi bahagi ng anumang destabilization plot ang pagdinig. Pinalutang din ni dating Senator Antonio Trillanes na ang kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa likod ng planong pagpapatalsik kay PBBM. Matatandaang si Bato ang nagsilbing Davao City Police Chief noong mayor pa ng lungsod, si Digong. Kung gawain niya yan, yung pag-destabilize ng gobyerno, hindi ko po gawain yan. Hindi po ito investigation, hindi ito persecution. I am not persecuting the President. I am not condemning the President. Yan po ang tinig ni Senator Bato de la Rosa. Iginit naman ni Senator Raffy Tulfo na dapat isiwalat ang pangalan at katauhan ng mga lotto winners. Yan daw ay para makumpirma kung totoong tao nga sila. Hindi gaya noong nag-viral na litrato ng edited na jackpot winner na nakatakip ang mukha ng malaking salamin, face mask at nakasombrero. Duda rin ang senador sa sunod-sunod na jackpot winners sa mga lotto draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. May ilan pa raw na higit 10 beses na nanalo kada buwan. Hihingin din ng senador sa PCSO ang listahan ng mga nanalo sa nakalipas na 5 taon. Iminungkahi rin niya ang pagkakaroon ng komite sa Kamara at Senado para magbantay sa listahan ng mga jackpot winner. Plano rin ng senador na ipatawag at imbestigahan ang mga ahenteng taga-kubra ng premyo ng mga totoong nanalo. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.